Nagpapatuloy po ang PTV Special Forum tungkol sa pagbubukas ng klase ngayong taon. At naiwan natin question before we went on a break, Cathy, para kay Police Superintendent Roberta Domingo. Paano ang strategy? Ano ang gagawin ng mga batang nabubuli? Sila ba ay magpapablatter? Sila ba ay tatawag dun sa inyong police desk? How will we empower those who are bullied? Yun nga, no, attorney, no? Kasi ang instruction dyan ng aming regional director sa mga field commanders, no? Kasi ang bullying, minsan nagaganap yun sa mga out-of-school youth. Yung mga naghihintay-hintay sa labas. Yung mga tropa-tropa, mag-aantay sila pag uwian ng klase. Yung mga ganyan, yung mga lakas, yan ang mga lakas mang asar eh. Yan yung mga nangano doon sa mga lumalabas na estudyante. Kaya gagawin na, ang ginagawa dyan, ang instruction ng mga district director sa mga field commanders, bugawin yan. Kundi kaya, kung kaya naman ang i-custody na, tapos paano na lang sa mga magulang. Ngayon yung mga biktima naman ng mga bullying, no, sa loob ng eskwelahan, no. Kahapon nasa kami, Rizal High School, yung isa sa mga pinakamalaking high school din dito sa Metro Manila. Nakipag-ugnayan kami doon sa principal na makipag-coordinate sa PNP, kundi kaya doon sa mga pulis desk doon. Kapag meron yung mga biktima ng bullying, pwede naman kami mag-assist. Doon lang kaya lang, hindi naman kami pwede mag-arrest kasi mga minor nga. Pero pwede kaming mag-assist. Ano namin yung bata, kung ikaw ang strategy diyan, pwede namin i-custody muna, no? Anong gagawin niyo? Halimbawa, nahuli yung isang bata ng bully. Ano ang sasabihin ng pulis doon sa bata? Papatawag ba yung nanay? Tatakutin ba yung bata? Huwag kang mambuli, kundi kukulong ka namin. Hindi kami pwede doon, no? Sa 9344, ano tayo doon. Medyo paano? ang style namin doon, ako yung naging commander ako sa Divisoria last year, no? Meron akong eskwelahan din. Ang strategy kong ginagawa diyan, yung bata kino-custody ko, pinatatawag ko yung magulang. Ganun ang ginagawa ko kasi mas maganda malaman ng magulang kung ano ginagawa ng anak niya doon sa kapwa estudyante. Ngayon kasi kapag yung magulang na imporma mo kung ano yung pinapatawag ko yung pareho, yung biktima, yung nanay nung biktima, tsaka yung nanay nung ng biktima, pinatatawag ko pareho para alam kung ano yung nangyayari dun sa loob. Kasi kung matatandaan natin, Mark, noong nakaraang taon, I think, or 2 years, yung high school student na namatay, no, ginamitan ng brass knuckle doon mismo sa grounds ng That's kanilang right. paaralan. Kaya malaking concern po yung bullying sa ating mga magulang at maging mag-aaral. Pero isa sa mga malaking pinag-uusapan din ngayong pagbubukas ng school year ay yung 3-day school week. Opo. Kamusta na po ang konsultasyon natin with MMDA at iba pa pong ahensya ng ating pamahalaan, ASEC? Unang-una, yung proposal ng MMDA ay yung 4-day school week. 4 days school. Tapos merong lumabas na 3-day days, school week oo. proposal, no? Pareho yan, pinag-aaralan natin. Kasi ang proposal na 4-day school week, dahil doon sa 19 or 20 infrastructure projects natin na maapektuhan yung mga pampublikong paaralan. Pero tandaan natin, yung public schools, yung mga estudyante sa public schools, normally doon lang sa vicinity yan eh. At hindi nakakaano yan doon sa trapiko. Di ba? Kaya mukhang hindi siguro posible na ipatupad natin yung 4-day school week. Pero in extreme cases na talagang tatamaan mismo yung paaralan natin, yun siguro yung i-consider natin na ibang alternatibo para ma-deliver pa rin natin yung quality basic education. Kati, humingi nga rin tayo ng update sa AFP, kay Major Guzman, dahil yung ating mga eskwelahan sa Zamboanga na naapektuhan nung Zamboanga siege, balik sa normal na rin ba yung mga lugar na yun? Pati yung mga eskwelahan sa Hulo, sa Lamitan at marami pang ibang eskwelahan dun sa conflict areas, na ibalik na ba sa normal ang mga eskwelahan na yun? Attorney, regarding po sa ating mga schools, status ng schools natin doon sa mga affected areas ay hindi po natin masasagot yan. We do not have any details right now. But pertaining to the pending peace and order situation doon sa lugar po, ay masasabi po namin na tahimik po doon at continue po ang mga start ng pasukan po doon. Baka masasagot ni ASEC yun. Kamusta po yung doon naman sa mga conflict areas? Did they start along with the other public schools last Monday? Yes, they did. No? In fact, yung right after that problem, no, in Zamboanga,
a week or weeks after that incident, binalik natin yung eskwelahan. Kasi ang paniniwala natin, isa yan sa mga therapy para bumalik sa normalcy yung buhay ng bata. At yung mismong mga mag-aaral naman at saka mga guro, ang mismong humihingi nga eh. Kasi para mawala sa kanila yung nangyari. Si Ginoong Lamping ng LTO ay lumaki din sa Marawi or sa ARMM area. Sa iyong balita, Ginoong Lamping, kumusta yung sistema ng edukasyon doon? Dahil sa yung balita natin dati, merong mga ghost teachers and ghost classrooms. Sa iyong pagkakarinig nito recently, nag-normal ba? Nag-improve ba ang sa ARMM? Magandang tanong yan, Attorney Mark. Tama po kayo niyan. Noon may mga issues sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, doon sa area ko, Marawi City. Although hindi ako masyado sa DepEd, but ASEC pamangking ko po yung ka-install lang na City Superintendent ng Marawi City, si Superintendent Parida Lamping Sansarona. But malaki pong pinagbago ng mga kabataan, yung DepEd system ng ARMM under the present administration, especially itong time ni Governor Hataman and Secretary Kulayan sa ARMM. Balita ko na wala po yung ghost teachers. Ang laking pinagbago po ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, magandang tanong po yan. At least na sabi ko dito na medyo malaki pong pinagbago ng ARMM in terms of education. And So then, ganun pa man po ay kami sa LTO, DOTC Law Enforcement ay tuloy-tuloy po yung alalay namin sa ating mga kabataan, hindi lang dito sa Metro Manila areas, sa pag-aalalay ng sa ating mga publiko, yung mga ating mga drivers, na wag po abusuhin yung mga estudyante na ino-overcharge yung mga kabataan, namimili ng pasayro yung mga taxi, namimili ng pasayro yung mga iba't ibang transportasyon. Kami po sa LTO and LTFRB po ay join kami para sugpuin itong mga illegal activities. May gustong idagdag si ASEC. Yeah. Kasi napag-usapan yung ARM, maganda yung nangyari dito eh. Sa pamumuno ni Governor Hataman at saka ni Secretary Kulayan. Hindi lang ghost teachers, ghost students, ghost schools, nalinis natin yan. Kasi nga, para magkaroon ka ng magandang plano, kailangan na maganda rin yung iyong data. Doon sa unang data na nakita natin, parang it doesn't add up. Yung ganun ba yung feeling mo? So inayos nila yan. Kaya masasabi natin, hahabol ngayon, ARM doon sa basic education. What changes can we expect po with the Bangsamoro political entity? Alam po natin na inuumpisahan na po yung paggawa ng Bangsamoro Basic Law. But in terms of education, paano po mai-improve pagdating po o pag nabuo na po yung Bangsamoro? Alam mo, bago na gumawa ng batas na yan, kinonsulta ang DepEd through DepEd ARM, kasama yung National Government Department of Education Central Office, no? Pinagtulong-tulong tayo para pag-usapan kung paano natin unang-una yung struktura ng Department of Education doon sa Bangsamoro. Pangalawa, pinag-usapan din natin yung magiging curriculum doon. At pangatlo, kung paano natin bibigyan ng resources yung DepEd Bangsamoro kung sakasakali. So expect natin talaga na ito kung maisabatas yung Bangsamoro Law, sigurado tayo na tremendously yung education sa ARM. Ako ay produkto ng ARMM Educational System. Pero balik muna natin kay Kirby Cristobal. Maraming salamat, Attorney Mark. May pahabol pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Criza de la Cuesta galing sa Sacred Heart College. Good evening po. Ang tanong ko po kay Ma'am Edna and Sir Kerwin. Sa panahon po ngayon, hindi lang po ang mga estudyante ang nagiging biktima ng bullying, pati po ang mga guro natin. May mga action po ba kayo para dito? Ano po yung mga paraan para ma-inform and ma-educate ang mga guro para po sa kanilang dapat gawin? Miss Edna? Okay. Ang teacher kasi inaasahan niya ng pinaka-pasensyosong tao. Ang talagang maaaring gawin ng guro, hindi niya pwedeng pagalitan ng bata kasi
Kung ang bata ang dahilan o halimbawa nabully yung teacher ng kanyang mag-aaral sa social media, hindi niya yan pwedeng balikan kasi labag yun sa profesyon natin. Ang talagang kaakibat nito ay yung matatag na edukasyon bilang pundasyon sa mga mag-aaral ng kanyang responsibilidad, yung freedom sa expression at yung social responsibility niya sa paggamit ng media, ng technology. On the part of the teachers, the best thing we can do is educate. Yun lang talaga. Hindi natin pwede talagang i-tolerate through not forgetting the fact na teachers tayo. We have to educate. Alright, maraming salamat, Miss Edna. Si Robina Barroso, galing pa rin ng Sacred Heart College, may karagdagang katanungan. Good evening po. Ang tanong ko po ay para kay Asek Mateo. Sa kinakaharap po na mga kakulangan saka po pagtataas ng matrikula, ang gusto ko lang pong malaman kung ano po yung mga polisiya po ninyo para sa mga extracurricular fees para sa mga estudyante po. Salamat. Alam mo yung mga extracurricular activities, importante rin yan para holistically, no? Pero meron lang akong comment doon sa sinasabing kakulangan, ano? Laging paulit-ulit natin yung 66,800 na backlog, naayos na natin yan. Meron tayo may mga ilan-ilang mga paaralan nagkukulang dahil doon sa overcrowding, bunga na rin sa mga late enrollment at saka yung pagkukulang ng space. Balik tayo doon sa punto ng extracurricular. Yung polisiya nga natin dyan, kasama yan doon sa curriculum natin. Kasi part yan ng development ng bata. Asek, just a follow-up question. Kasi po, meron po nung mga nakaraang taon, yung mga reklamo ng mga magulang na dapat libre po yung public school. Bakit po may mga public schools na nangongolekta? Ano po ba talaga yung dapat bayaran at hindi bayaran ng ating mga magulang? Una, meron tayong polisiya na no collection policy. Ang pwede lang kolektahin ay yung Boy Scout, Girl Scout, Red Cross, TV, school journalism, PTA. Lahat to, pwede nating kolektahin doon sa August na. At hindi dapat to balakid doon sa enrollment o sa pagpasok ng mga mag-aaral. Siyempre, pag member ka ng Boy Scout o any organization for that matter, no, natural naman na dahil member ka, magbabayad ka naman ng membership fee mo. Ang Boy Scout and Girl Scout, ang fee dyan is 50 pesos, ang anti-TB 5 pesos, ang Red Cross 50 pesos. Tapos yung sa journalism, pag elementary 60 pesos, pag secondary 90 pesos. Ang PTA pinag-uusapan yan. Lilinawin ko lang, yung PTA, kahit magkaroon yan ng agreement na mangungulekta sila, hindi dapat yon gamiting basihan para hindi bigay yung kung ano man yung dokumento ng mga mag-aaral natin. Yung miscellaneous fee po, yun daw po kasi yung sinisingil ng ating mga eskwelahan. Parang walang miscellaneous fee. Kasi po, Dapat po wala. kasi kung makikita, siguro i-confirm to ni Madam Edna ng batasan, no? At saka ng teacher na rin natin, tumataas yung maintenance and other operating expenses ng ating mga paaralan. At patuloy pa yung tataas. In fact, this year, mas mataas pa nga yung MOE nila as compared to last year. The following year, tataas pa yan kasi ang balak natin, habang nakakapag-save tayo doon sa efficiency ng sistema, yun naman ang gagamitin natin para doon sa mga paaralan natin. That's good. 50 pesos pa rin po ang Boy Scout. Parang panahon ko, 50 pesos na yan. Okay. Last question ko, Kathy, ay para kay Teacher Kerwin. Teacher Kerwin, pwede po ba nating sabihin na yung inyong henerasyon ng mga guro, naihahanda niyo po ba yung ating mga kabataan na para saluhin itong bansa natin na paangat? Are we preparing this generation to lead a great nation? I think so. Bilang teacher kasi, dapat alam natin, buwaba tayo sa level nila eh. Kung ang mga nagko-computer na dapat, mga teacher, marunong din mag-computer. Kung nagpa-Facebook ang mga bata, dapat marunong tayo mag-Facebook din. Pero dapat alam natin kung paano tamang gamit nito.
kung ano makakatulong mo tayo sa pagsulong ng ating bayan. At saka naniniwala po ako na bilang isang teacher, malaki pong responsibility ko para turuan sila para makatulong sa ating bayan. Okay, hilingan na natin o hingan na natin ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan natin mula sa tagapagsalita ng LTFRB, Attorney Mary Ann Salada. Sa pagpasok po ngayong pasukan, rest assured po na yung mga government agencies tulong-tulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Huling mensahe naman po ng representative ng LTO mula sa Law Enforcement Service, Ginoong Muhammad Yusuf Lamping. Thank you ulit, Attorney Mark and Ms. Cathy. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Land Transportation Office. Makakasigurado po kayo na serbisyo publiko ng LTO, Law Enforcement in Metro Manila sa pag-aalalay po sa ating mga kabataan itong pasukan 2014. And then, katulad ng sinabi ko, ito po ay direktiba ng ating DOTC Secretary, Honorable Joseph Emilio Aguinaldo Abaya and ASEC Alfonso Tan Jr. sa lahat ng mga regional directors nationwide ng LTO para dito sa DOTC LTO Plan Ligtas Biyay Balik Eskwela 2014 po. Maraming salamat po. Assistant Principal ng Batasan Hills National High School, Ms. Edna Banyaga. Ang pagtuturo po sa bata ay meron tayong sinasabing it takes a community to build a child. Hindi lang ang kagawaran ng edukasyon ang may responsibilidad nito. Kasama natin ang magulang, ang komunidad at ang iba't iba pang bahagi ng ating sosyedad para tiyakin natin na ang mga batang ating tinuturuan ay may mga skills, competencies ng 21st century. Ang galing. At huling mensahe naman po, Sir Kerwin Regis. Makakaasa po kayo ng isang libre at de kalidad na edukasyon na i-offer ng ating kagawaran. Masking kami na rin po mga teachers. Okay, maraming salamat sa iyo, Teacher Kerwin. Dito naman sa kabila, mula po sa Armed Forces of the Philippines, Major Angelo Guzman. Para sa part po ng Armed Forces of the Philippines, patuloy po namin gagawin ang aming mandato bilang protectors of the Filipino people. At dahil po dito, patuloy din po kaming magpapatrolya sa mga bundok upang ang mga teachers at mga estudyante, lalo dun sa mga affected areas, ay makapasok safely at peacefully sa kanilang mga paaralan. Maraming salamat. At huling mensahe mula sa PNP, Police Superintendent Robert Domingo. Yun nga po, no, paalala namin sa mga estudyante itong pasukan na to, no. Huwag kayong iwasan yung gumamit ng mga mamahalin yung gadget, ilalabas nyo sa kalsada. Yung mga pera nyo, huwag nyo pagsamasamahin sa isang lagayan, pag-iwahiwalay nyo. At kung maaari, iwasan nyo yung mga piliin nyo, yung mga sasamahan nyo. Dahil ngayon, meron tayong mga naglalabasang mga iba't ibang klase ng mga pinagbabawal na gamot. Puntiryahin nito. At isa pa, ang pinakahuli, kilalanin nyo yung mga pulis nyo sa paligid, pwede nyo lapitan yan, kakampin nyo yan, hindi nyo kaawa yan. At asahan nyo, ang National Capital Region Police Office sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Director Carmelo Balmoria ay maghahatid sa inyo ng serbisyong makatotohanan. Galing. Okay, nais po namin pasalamatan ang President ng Coca-Cola Foundation na si Ms. Cecil Alcantara sa kanyang naging pagdalo dito sa ating special forum. Samantala po, huling mensahe mula kay Assistant Secretary Jesus Mateo. Ang ating kagawaran sa pamumuno ni Kalihim Brother Armin Luistro ay nagpapasalamat sa PNP, AFP, LTO, LTFRB, mas lalo na higit sa lahat ang ating mga guro at punong guro sa magandang pabubukas ng ating paaralan. Sa mga magulang at mag-aaral, paalala lang po ang sabi ng Pag-asa, malapit nang dumating ang tagulan, maganda lang po tayo. Doon sa mga estudyante, patuloy na tayo mag-aral. Yan lang po ang legacy na may iwan sa atin ng ating mga magulang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa muling pagharap ng mga mag-aaral sa mga bagong hamon ng edukasyon,
naway o alam ng bawat isa sa kanila na hindi po ito magiging madali. Ngunit sa kabila ng mga paghamon na ito, naway magsilbing inspirasyon sa bawat isang mag-aaral ang mga pagsubok na humahadlang sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ako po si Cathy San Gabriel. Para naman po sa mga magulang na kumakayod at naglalaan ng dugo at pawis para sa edukasyon ng kanilang mga anak, saludo po kami sa inyo. Kayo po ang patunay na ang bawat kabataang nangangarap ay nangangailangan ng wastong paggabay. Ako po si Kirby Cristobal. Bawat aral, bawat leksyon at bawat karanasan na tatanggap ng mga kabataan mula sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan ay ilan lamang sa mga bagay na huhubog sa kanilang kinabukasan. Ating pong tandaan na asenso ng bawat Pilipino ay ang pag-unlad ng ating mahal na bansa. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Naway, nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang School Year 2014, a PTV Special Forum.